May problema lang ngayon kasi actually kahapon pati na nag-on ulit yung check engine ni Bukbok. Tatry ko na rin tignan kung ano meron, bakit may check engine. So tara. Yun! Nakita ko na tol. Alam ko na kung ano problema. Kung gusto nyo malaman yung total na fuel consumption ni Bukbok sa buong trip na to, Huwag kang bibili ng minivan! Huwag kang bibili ng minivan! Pero ito, bilin mo! Huwag kang bibili ng minivan t-shirt! Available na! Bumili ka na! Aprobado yan! Ba't binibidyo ang may salamin? Hindi nakita ka dyan? Hindi ka nga pinapakita eh. Ang bihira ito. Hindi nakita ka na. Ayan o. Si Joens pala yung videographer. Yung sikat na videographer na ayaw magpakilala, si Joens pala tol. Pinagtimpla kita ng kape. Uy, salamat tol. O tol, magkape muna tayo. Ayan tol, hawakan mo. Huwag ka mahiya. Salamat tol. Ayan, hawak mo na ha. Yun lang yung gagawin namin. Magkakape muna. Tapos, kilos-kilos na. Mag-ready na tayo. Pababa ng Baguio City. Alamin natin kung kaya bang bumaba ng minivan from Baguio City down to Manila. Let's go! Cheers muna tayo. Cheers! Cheers! Okay, pabiyahe na kami ngayon pa uwi. Kung papunta ay dumaan kami ng Cannon Road. Ngayon naman ay sa Marcos Highway naman kami dadaan pababa. May problema lang ngayon kasi actually kahapon pati na nag-on ulit yung check engine ni Bukbok. Nangyari to after namin magpagas kahapon. So, di ba nagpa-full tank kami? Nakita namin naka-check engine ulit si Bukbok. Sanay naman ako naka-check engine dahil 10 months na naka-check engine niya. Hopefully ay kayanin ni Bukbok. Ayun, malalaman niyo naman kung titirik kami o hindi. Pero ako malakas ang pakiramdam ko. Hindi kami titirik. Ano tingin mo, tol? Hindi tayo titirik. Hindi. Diretso uwi to, tol. Oo. Makaka-uwi tayo ng matiwasay. Oo. Ayan. Ang nakakatakot pala rito pagka pababa na. Parang feeling ko nauubos yung preno ko. Kasi puro preno lang eh. Ang ganda rito! Ang ganda rito, guys! Ang ganda! Ang medyo nakakalungkot lang dahil nagdadrive ako, hindi ko masyadong matignan. Ayan, pero kayo, malamang nakikita niyo yan. Pakita mo, tol. Uy! Ang ganda! Hindi mo makikita yan sa Maynila. Wala kang makikita ganyan sa Manila. Sa Metro Manila, wala. Ito na tayo sa, ano? Tawag dito? Sa towers. Ay, ano yan? Tunnel pala, tunnel. Ang isa pang mahirap, no, pagka ganitong dayo ka sa lugar, first time mong dadaan. Siyempre, hindi mo kabisado yung kalsada. So, kanina pa tayo takbong 30, 40, mga ganyan lang. Mas okay na yon, at least sigurado tayo kaysa yung raratratin mo yung pababa tapos aabot ka kaya, kakaratrat mo. Mas okay na yung ganito. So kung may gusto mag-overtake, yan, overtake lang sila. Hindi naman tayo nagmamadali pa uwi. Di ba, tol? Oo, tama. Chill-chill lang. Chill-chill lang. Ayun, overtake siya, oh. Sige lang.
U-turn, guys! Woo! Akala ko yung mabibing ka pagkapaket lang, pati pala pababa. Alam mo, tol, kasi meron tinatawag tayo na altitude. Di ba? Pagka may problema ka sa altitude, ang tawag doon, altitude problem. Hindi, ganoon talaga, tol. Nabibing kasi nagbabago ka ng ng level eh. So kailangan hindi naman kagad nakaka-adjust yung pressure ng katawan mo eh. Hindi ko lang kung totoo yun. Huwag kayo maniniwala sa akin, wala ko alam sa science. Inuulaan ko lang. So, kahit gaano kalalim, kahit gaano kataas, nagbabago yung pressure, yun yung parang nabibingi tayo. Narinig nyo pa ba ako dyan? Oras ba tayo malis? Hindi ko maalala eh. Basta na, 10:55. Mag-alas 11 na. Hindi pa kami nag-aalmusal ni Chowens, kaya kakain muna kami. Nag-stop over kami rito sa isang stopoveran na may pagkain. At dito nga, nakita namin na ang layo pa ng dadaanan natin. Ayan, kulot na kulot eh. Kulot na kulot. Paglagpas natin dyan, medyo okay na. Oo. Paglagpas natin dito, medyo wavy na. Kasi dito, kulot talaga siya Tapos ito, medyo wavy. Wavy. Ito na, dire-diretso na. Ipilex na yan. Straight hair ka na yan. Straight hair ka na yan. Next kain natin sa Valenzuela na. Oo naman. Hindi ikaw. Kain pa mamaya. Bahala ka sa buhay. Ilang minuto na rin ang nakalipas mula nung natapos kaming kumain at ngayon puro pababa na yung dinadaanan namin. Isang magandang senyales na malapit ka na sa patag pag nakakita ka na ng bundok. Kasi kanina wala tayong nakikitang bundok, ibig sabihin tayo yung nasa bundok. Tama. Ngayon may mga bundok na tayo nakikita. Tulad yan, tol, pakita mo yan, tol. May bundok na tayo nakikita. So ibig sabihin, pababa na talaga tayo. Konting tiis na lang, guys. Matapos na rin tong papreno-preno lang. Siyempre, from time to time, hihinto tayo para mapahinga si Bukbok. Tatry ko na rin tignan ko ano meron, bakit may check engine. So, tara. Yun! Nakita ko na, tol. Alam ko na kung ano problema. Ito tol. Walang makina eh. Oo nga no. Ha? Kasi makina. Wala! Ninakaw yung makina natin! Tingnan mo, walang makina rito eh. Wala pa tayo makina. Nawala yung pala, kaya pala check engine. I-check mo yung makina, nawawala. Buko. Sige tol. Buko. Ah. Buko po. Buko muna tayo. Ma-refresh tayo. Ate, anong lugar na po to? Rosario. Rosario, La Union? La Union. Gano'ng katagal na po kayo nagtitinda ng buko? 5 taon, sir. 5 taon. Yes. Sa buko nyo na rin po ba nakilala yung yung Love of Your Life? Love of your life. Hindi sir, sa tubig. Sa tubig? Yeah. Sa tubig nyo nakilala yung Love of Your Life. Natamisan daw po siya. Natamisan po siya sa tubig nyo. Oo. Ano po kayo? Magkapatid po kayo? Magkaibigan? Friends. Magkaibigan. Yes po, matagal na. Magkasosyo rin po kayo dito sa tindahan nyo. Siyempre. Kailan po kayo mag-aaway? Kasi di ba yung mga magsososyo nag-aaway sa pera? Uso po ba rito yon o hindi? Ay, hindi sir. Hindi sa amin, sir. Nagtutulungan lang kayo, nagtutulungan. Ayan. Banggitin nyo kung saan kayo makikita. Dito sa Alipang Rosario, La Union. Ano tinitinda nyo rito? Nagtitinda po kami ng special tupig. Ayan, patingin nga, patingin. Ayan, ito yung tupig nyo.
Yes, sir. Magkano benta nyo ng tupig? 12 pieces, 100. 12 pieces, 100. Yes po. Pag may, free taste pa kami. May pre-taste pa. Pag nagagalit kami, 14 pieces. Pag nagawi kayo dito sa Alipang Rosario nyo, nandito lang yung, along the highway lang yung pwesto namin. Malapit lang sa may, as low life. Sino? Ikaw kausap ko eh. Alam nga sa pakawain ko. Welcome to TPLEX! Ito na mga kaibigan, TPLEX na tayo ulit. Sana ay makabiyahe tayo ng dire-diretso lang, walang anumang aberya. Makauwi tayo ng matiwasay sa ating pamilya. Tol, congrats sa Baguio trip. Tol, kalahati pa lang tayo. Ang target naman natin ngayon ay makauwi ng matiwasay. Congrats din kay Bukbok dahil nakakit siya ng Baguio. Yun nga ang alamin natin. Kaya bang umuwi? Pero kaya yan. Ako naniniwala ko kaya to. Salamat Tol. Salamat din Tol at sinamahan mo ako Tol. Basta ikaw, Tol. Kaya sabi ko sa'yo Tol. Diba sabi ko nga nung unang episode ng Baguio trip natin, itong biyahe na to ay hindi lang para sa akin, hindi lang para kay Bukbok, kundi para din dun sa mga tao na maraming hindi naniniwala na kaya nila. So yun. Ayun, yung si ate, yung pinagbilan natin ng buko tsaka ng tubig, hindi siya makapaniwala na itong si Bukbok ay galing ng Baguio. Nag-iisip daw siya kung saan daw ba galing itong si Bukbok. Nung sinabi ko na galing ng Baguio, hindi siya makapaniwala. Yun nga, sabi ko, hanggat di mo sinusubukan, hindi mo malalaman na kaya mo pala. Kinunan mo yung pag-ihi ko? Oo. Bakit mo kinunan? Nakakahiya sa kanila. Baka sabihin nila umiihi ako sa kung saan-saan. Pero mukhang marami naman na umiihi doon kasi ang pangit doon. Ayan, stop over muna tayo saglit dito sa isang parte ng TPLEX para mapahinga si Bukbok. Kung gusto mo makauwi ng matiwasay, matuto kang magpahinga. Tama ba yun, Tol? Ayun, para hindi pursado si Bukbok. Oo, wag mong puwersahin. Tsaka yung sarili mo, para hindi rin mapwersa. Tama yun, Tol. Iihi ka ba? Hindi. Ando naman yung ihi ko eh. May guide ka na doon kung saan mo patatamain. Baka videohan mo eh. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Gawin, tell me you stay! Yeah! Wow! Sinong di mababad trip sa peking kaibigan? Sobrang peke parang mga Opa Gangnam Style! Pagod ako ron, Tol. Layo yung binayahin natin. Hindi, yung sa concert ako napagod eh. Sa concert ba? Oo, sa concert ako napagod. Sa pag-drive. Ayan, minto muna tayo rito sa isa namang gasolinahan. Actually, nag-iisang gasolinahan sa TPLEX. Okay, so pahinga muna ulit si Bukbok. At kami, hanap kami ng, baka may inom tayo rito, Tol, no? Tol, kanina pa tayo bumabiyahe. Feeling ko hindi na ako fresh. Fresh ka pa ba? Feel ko rin eh, hindi na. Ah, feeling mo hindi na? Lamang ako sa'yo. Kasi meron pa ako rito Centaur's Parche. Galing sa Centaur's Parche, Valenzuela. Feeling mo dugyot ka na. Pag in-spray mo yan, uy, feeling fresh ka na ulit. Centaur's Parche. Galing sa Centaur's Parche, Valenzuela. Get ka na ng iyo. Ay, kape pala, no? Kuya, anong lugar na to? Pura Tarlac po. Pura Tarlac. Pura Tarlac. Yun, Pura Tarlac na pala to. Kaya pala kahit saan ako tumingin, puro Tarlac talaga. Expel. Init. Oh, biyahe na tayo ulit. Sabi dito ng Waze ay 120 kilometers na lang. Parang ang lapit na lang, no? Oo. Pero malayo pa. Malayo-layo pa yon. Pero at least hindi na siya mga 200 plus, di ba? Kung gusto niyo malaman yung total na fuel consumption ni Bukbok sa buong trip na to, hintayin nyo sa dulo. At update pala dun sa check engine. Check engine pa rin siya ngayon. Banayad pa rin ang takbo natin. Mga 60 to 80 kilometers per hour lang ang takbo natin. Hindi natin pupersahin si Bukbok.
Hindi ko alam kung pang ilang hinto na natin to. Pero ito, ayan. Ganyan yung dami ng paghinto namin. Okay, yung mga hinto natin na to, hindi lang para kay Bukbok to, no? Para sa atin na rin. Panahon na para mag-stretching, di ba? Stretching, akala ko sasayaw ka. Stretching ka ng ganyan. Hindi, pang ready nga to eh. Pang ready. Sasayaw ka ng mahiwagang salamin. Amini. Kulit. Shot ko yung sombrero mo, kulit. Tara, biyahe na tayo ulit. Wala nang hintuan to, dire-diretso na to. Wala na tong hintuan, wala nang hintuan. CR muna tayo, tol. O tol, akala ko pa hindi na hinto. Hala ko rin eh. Naiina ako eh. Tsaka nagugutom na ako, tol. Di pa tayo kumakain. Pagtapos ng almusal natin kanina pa yun eh. Di pa tayo nakakain ngayon eh. 4:20 na, tol. 4:20 na. Andito na tayo sa may Shell of Asia. Huwag mo na kino-question yung sinabi kong dire-diretso na to. Wala nang hintuan to. Kailangan natin huminto, tol. CR, tsaka kaya muna tayo. Mabilis lang. Guys, matapos ang mahabang biyahe, nasa NLEX pa kami pero nasa Valenzuela City na ako. Excited na ako umuwi. Excited na ako matapos tong biyahe na to. Masaya lang ako na nasa Valenzuela na ako ulit. Grabe. Grabe talaga. Eto na, pa-exit na kami. Papunta na kami ng Karuatan exit. I love Valenzuela, I miss Valenzuela. Come on, konti na lang guys. Konti na lang at makakauwi na ako. Konti na lang, kaya mag-ingat tayo. Minsan pag malapit na, dun pa nagkakaproblema. Parang ang ganda na sinalubong kami ng Valenzuela sa pamamagitan ng isang magandang halos sunset na itsura. Parang sunset yung itsura na yan. Parang lang naman. Baka iniisip ko lang yon. Baka masaya lang ako na nasa Valenzuela na ako, no? Feeling ko nga, tol, masaya ako, tol, no? Oo naman. Kanina hindi ganito yung energy ko kanina eh. Parang ramdam ko na yung pagod ko. Pero yan, dahil nandito na naman tayo sa Valenzuela, feeling ko, I'm home. Pero not yet. Okay? Konti pa. Okay, time check tayo. 5:45 ng hapon. Andito kami sa Shell Dalandanan, dito na sa Valenzuela City. Dito kami nagpa-full tank bago kami bumiyahe, kaya dito rin kami magpapa-full tank ngayon after ng biyahe. So mamaya alamin natin yung total ng liters na nagamit at yung kilometers na tinakbo ni Bukbok sa buong biyahe. Basta masaya ako na nandito na ako sa Valenzuela. So yun na nga, dito na tayo ngayon. Tapos na ang ating buong Baguio Loop. Yan ba matawagin Baguio Loop yun? O basta nag-loop tayo, umikot lang naman tayo. So from Valenzuela to Baguio, tapos Baguio to Valenzuela. Siguro naman wala nang kailangang patunayan pa si Bukbok, no? Kasi yung biyahe na yon ay super long drive talaga yun. Napakalayo nun, maraming paahon. So ang dami nagsasabi na yun nga, hindi raw kaya ng minivan na umakyat ng Baguio. Pang city driving lang daw yan. Mahinang klaseng sasakyan daw yan. Napatunayan ni Bukbok na kaya niyang umakyat. Okay? Kaya niyang umakyat ng Baguio at kaya rin niyang bumaba. Siguro wala nang dapat i-explain si Bukbok kasi hindi naman niya kaya mag-explain. So ako na lang mag-i-explain. Kaya po ng minivan na umakyat ng Baguio, mag-ikot-ikot sa Baguio, sa mga matatarik na street ng Baguio at bumaba
Okay? So, kayang-kaya po yan. Huwag po kayong magdalawang isip. Okay? Huwag kayong magdalawang isip. Kagaya ng lagi kong sinasabi dito sa buong trip na to. Ako proud ako. Proud ako. Pag nakikita ko itong si Bukbok, proud ako dito. Masasabi ko na si Bukbok, malakas si Bukbok. Kaya niya. Okay? May napatunayan na si Bukbok. At sana yung mga nanonood, yung mga naniniwala, yung mga nakasubaybay din sa akin, sana proud din kayo sa akin. First time ko na umakyat ng Baguio, first time din ni Bukbok. Sa isang katulad ko na walang alam sa sasakyan, walang alam sa makina, paakyat, dumaan ng Cannon Road, nag-ikot-ikot sa Baguio, sa mga malatarik na streets, maisikip na streets ng Baguio, bumaba sa Marcos Highway, tumahak ng napakahabang kalsada, TP-Lex, SC-Tex, NLEX. Sobrang saya ko lang. Siguro hindi lang nakikita sa mukha ko, pero ito na po yun. So, sobrang saya ko lang po talaga. Baka naghalo-halo na yung pagod, yung emotional stress, physically pagod, naghalo-halo na. Tapos, syempre, hindi kami nagkikita ni Mayora, so nasa bahay si Mayora. At kami ay nasa Baguio, so halo-halo na. So, basta ako po ay proud ako, masaya ako. At feeling ko sa trip na to ay mas naging attached ako kay Bukbok. Okay? Basta sobrang proud ako dito sa sasakyan na to. Proud ako sa minivan ko na to. Proud ako kay Bukbok DA64W. Okay? Proud na proud ako dito kasi napatunayan niya na kaya niya. Alam ko walang damdamin to. Alam ko hindi siya nakakapakinig. Pero ang dami nagsasabi kasi na hindi niya kaya. Na ako ay na-inspire din. Kasi marami rin pong nagsasabi na hindi ko kaya. Hanggang ganyan ka lang. Hanggang yan lang ang kaya mo. Wala ka nang mararating. Pero na-inspire ako kay Bukbok. At yun ay nag-reflect sa buong biyahe na to. Nung nararamdaman ko na kaya pa ni Bukbok, malakas ang loob ko kasi kaya pa niya. So, naapektuhan ako ni Bukbok. Isa na naman dahilan kung bakit huwag kang bibili ng minivan. Huwag kang bibili ng minivan kung ayaw mo ng sasakyan na nakakaakyat at nakakababa ng Baguio ng matiwasay. Partida, may check engine ba to? So ikaw, kung ayaw mo ng ganong sasakyan, huwag kang bibili ng minivan. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo, no, dito sa series na to, Baguio Trip with Bukbok and Mayor TV and Chuens. Chuens, maraming salamat, tol. Maraming salamat, tol. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po. This is Mayor TV and this is Bukbok. Hanggang sa muli nating pagbiyahe. Saan kaya tayo pupunta? Ngayon, ang lakas na ng loob ko. Bumiyahe tayo ng malayo. So ito, real time na update to. Hindi ko pa na-off yung trip A. Yung 500 plus, naging 936 kilometers na. Ayan, para lang to sa mga tao na nakasubaybay sa check engine ni Bukbok. Ayan, hindi ko pa po nababalik to kay Master Garage, pero nawala na ulit yung yung check engine. Pero ganun pa man, kahit wala nang check engine tong si Bukbok, ibabalik ko pa rin to sa Master Garage kasi mga kaibigan ko yun yung mga nasa Master Garage.